Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-DM. Bago po tayo magsimula, makikiusap lang po ako at makikisuyo na kung pwede i-like nyo po yung video ito, i-share at mag-comment po kayo. Yun lamang po isang napakalaking tulong na para sa ating channel. At sa mga bago naman po sa ating channel, bago po dito, huwag pong kakalimutang mag-subscribe at i-click po yung notification bell para palagi po tayong updated sa ating mga bagong kwento. Yun lang naman po. Huwag pong kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. Share nyo na rin po. Huwag na natin patagalin. Simulan na natin ang kwento. Pinagsamang hiwaga ng mundo at pag-ibig. Misteryoso at magkasabay. Ang ritmo ng pusong mortal at immortal. Magkaibang katauhan. Magkaibang mundong ginagalawan. Kaya mo kayang magsakripisyo? Kaya mo bang sumama sa isang mundong malayo sa mga kauri mo? Nagising si Elisa dahil sa awit ng mga ibong dumarapo sa mga puno malapit sa bintana ng kanyang kwarto. Unang gabi niya ng kanyang bakasyon sa probinsya ng kanyang lola. Iyon na muli ang bakasyon niya matapos ang nagdaang 5 taon. Parang wala namang nagbago maliban sa mga punong mas lalo pang naglakihan. Lalo na ang puno ng balete na madalas niyang pagtambayan noon. Paano lagi niyang napapanaginipan doon ang napakagwapong binata na sa panaginip lamang niya nakikita. Ngunit hindi siya makakalimot sa mukha nito at hanggang ngayon ay umaasa pa rin siya na muli niya itong makakasama kahit sa panaginip lamang. Tumayo na siya at nagunat ng katawan. Pupunta sila ng kanyang lola Ibeta sa kanilang kaanak na magdadaos ng kasal. Kaya kailangan niyang gumayak bago pa silang mahuling muli o bago pa man siya mapagalitan ng istrikta niyang lola. Elisa, gising ka na ba? Baka nakalimutan mong may mahalagang lakad tayo ngayon. Nandyan na po Lola, naliligo na po. Bilisan mo dyan. Nakakahiya kung mahuli tayo sa dating ng simbahan. Elder pa naman ako ng simbahan tapos mahuhuli ako dahil sa iyo. Opo Lola, nandyan na, nagiinit na naman yung ulo niyo eh. Hindi pinapaalalahanan lang kita. Minadali niyang maligo. Simpleng blush on at lipstick lamang ang nilagay niya sa kanyang mukha. Hindi siya maarte kaya madali lang siyang makatapos ng paghahanda para sa sarili. Pagdating sa simbahan ay halos naroon din lahat ng mga pinsan. Tuwang-tuwa ang mga ito nang makita siya. Elisa, nandito ka pala. Akala namin hindi kayo uuwing probinsya. Ang tagal nyo namang hindi nagparamdam dito. Masayang wika ni Jory na kanyang pinsan. 5 taon na nga akong hindi nakapagbakasyon eh. Siyempre, namimiss ko na kayo. Kaya nga nag-file ako ng leave para kahit paano'y makapagbakasyon din. Hindi na masyadong kapos sa budget kahit papaano. Siguro pwede naman tayo mag-inuman kahit wine lang. Ang tagal nating hindi nagkita eh. Nagtatrabaho ka ng nurse, hindi ba? Oo, at balita ko, isa ka na ring pulis dito. Astiga, edi walang pwedeng mambastos sa akin dito. Tumango ito. Marami pa silang mga pinsan na kasabayan nilang lumaki at pareho sila ng mga profesional at negosyante. Kagaya naman ni Aaron na isang malaking farmer at asyendero ng lugar. Pag-aari nito ang malawak na kapihan at tubuhan. Tahimik ito at simple. At tsismis ng marami kaya nakabili ito ng malawak na lupain dahil nagkaroon ito ng kasintahang engkanta. Ngunit wala namang patunay sa kumakalat na tsismis na yon, lalo na't wala rin namang inaamin si Aaron tungkol sa pagkakaroon nito ng nobya. Akala nga niya hindi siya nito papansinin dahil mahiyain talaga ito noon pa. Pero nagulat siya nang bigla nitong kalabitin ang kanyang balikat. Hoy ikaw, pinsang maganda, bakit halos kalahating dekada pa yata bago mo kami sulputin dito? Hindi naman kalayuan itong ating probinsya. Oo nga, biruin mo, 5 taon na hindi nagparamdam. Mag-aasawa na rin siguro ito. Imbitado ba kami? Hoy, hindi naman kasi
Tatlo kaming magkakapatid na sabay-sabay nag-aaral. Siyempre kulang sa pera. Kaya imbis na magbakasyon, magtatrabaho na lang. Summer job din pag may time. Kung hindi ko ginawa yun, kawawa ang nanay at tatay sa mga gastusin. Ay, ang bait. Pwede naman kitang pahiramin. Sana sinabi mo noon pa. Hoy, nakakahiya no? Pero oo nga pala. Mayaman ka na nga pala. Balita ko may kasintahan ka raw na diwata. Pakilola mo naman sa amin. Ano yan? Bukod sa napakaganda, sobrang yaman yata. Diwata makapangyarihan. O, di ba? Abot hanggang syudad ang balita. Grabe yung naging balitang yun sa'yo, pinsan. Tapos wala ka man lamang pinakilala sa amin. Yung bibig nyo, itikom nyo yan ha. Hindi naman totoo yan eh. Anong diwata? Walang ganyan. Nagpapaniwala naman kayo sa chismis. Bakit may nakita ba kayong naging kasama kong babae? Hala, pasensya na, mukhang napikon ko yata sa sinabi ko. Narinig ko lang naman Akala mo naman totoo? Tahimik na kayo at mag-umpisa na ang pari. Mamaya sasawayin pa tayo, nakakahiya naman. Oo, natatahimik na. Saka lamang siya natahimik. Ngunit mula sa labas ay nagulat siya nang may mamataan siya na isang pamilyar na muka. Sa ilalim ito ng malaking puno ng nara na nasa gilid ng simbahan, nakatayo, nakasuot ng damit prinsipe. At ang mukha nito, ito ang mukha na hindi niya makakalimutan simula pa noong 5 taon na ang nakararaan. Noong sumagi ito sa kanyang panaginip sa unang pagkakataon, 15 anyos lamang siya sa mga panahong yon. Hindi siya maaaring magkamali ang maamo nitong muka. Parang gusto niyang lumabas para hanapin ito. Silip din ito ng silip sa kanyang kinaroroonan. Ngunit hindi nito ginawang umalis sa kinaroroonan nito. Parang estatuwang nakatayo lamang roon. Kilala rin niya kaya ako? Hindi ako magkakamali, siya yun. Siya ang aking Prince Charming sa panaginip. Tiyak kilala niya ako kasi tingin siya ng tingin sa akin. Sambit niya sa kanyang sarili. Hindi niya alam na nakikita ni Aaron ang kanyang mga kilos. Siniko siya nito at may ibinulong ito sa kanya. Nakikita mo siya? Kilala mo ba ang nilalang na yun? Sino yung prinsipe? Ay teka sandali. Siya ba ang broom? Bakit ganyan ang suot niya? Taig pa niya yung kakasal na Muslim? Biglang gumuhit ang hapdi sa kanyang puso na mapagtanto yun. Paano pala kung ito ang magiging asawa ng kanyang pinsan na ikakasal? Tangi, kita mo naman ang broom mo. Mangiyak-ngiyak na habang nagmamaratya ang kanyang bride. Ano, 2 ang broom? O talagang lutang lang talaga yung utak mo? Oo nga pala, nagtataka lang ako kung bakit ganyan yung suot niya sa pangkasal. Pang-prinsipe yan Wala namang prinsipe ang Pilipinas. Seryoso ka talaga, nakikita mo rin siya. Oo nga, anong akala mo sa akin, bulag? Malinaw ang paningin ko nakikita ko ang lalaking yon. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Alam mo bang tayo lang 2 nakakakita sa kanya ngayon? May third eye ako simula pa pagkabata. Talaga? Ibig sabihin ba hindi yan normal na tao? Anong uri siya ng nilalang pala? Hindi siya normal na tao dahil isa siyang engkanto. Mukhang may gusto sa iyo yan Engkanto? Ang lalaking yan na sobrang gwapo? Engkanto yan? Hindi nga. Oo, kaya nagtaka ako kung bakit mo siya nakikita. Pero napagtanto ko mukhang may gusto siya sa iyo. Sa panaginip ko siya unang nakita. Ang gwapo niya, hindi ba? Akala ko naman normal na tao siya. Engkanto pala. Mag-ingat ka lang dahil hindi lahat ng engkanto may mabuting pagkatao. Huwag na huwag kang magpapaloko sa katulad niyan. Baka dalhin ka niya sa kanilang mundo. Hindi siya umimik. Sa isang iglap ay biglang nagbago ang lahat. Hindi pumasok sa isip niya na ang lalaking matagal niyang pangarap at lihim na iniibig ay isa palang engkanto. Hindi niya ito may kwento sa kanyang pinsan. Hanggang matapos ang kasalan ay hindi nawala sa isipan niya ang binatang iyon. Pero nanaig sa utak niya ang kasabikan na makilala ito. Natapos ang kasalan na walang pumasok na mensahe ng pari sa kanyang utak. Naiinis siya nang malamang engkanto pala ang lalaking lihim niyang minamahal. Mahabang pagkakataon na tiniis niya na huwag itong sulyapan sa labas. Paglingon niya tuluyan na nga itong nawala roon.
Wala nang lalaki sa labas na ayon sa pinsan niyang si Aaron ay isang ang engkanto. Bigla na lamang itong naglaho nang hindi niya alam kung nasaan. Bigla ring bumigat ang kanyang pakiramdam, para siyang lalagnatin, pero kailangan pa nilang pumunta ng reception area. Hindi rin pwedeng mauna siyang umuwi, tiyak na dudumugin siya ng maraming pinsan. Habang palapit sa reception ay mas lalo lang bumigat ang kanyang katawan at ulo. Sakay ng kotse ng kanyang pinsan ay pinilit niyang ikalma ang kanyang sarili. Pakiramdam niya ay kiniginaw ang buo niyang katawan. Ipinilig niya ang kanyang ulo at pinilit na pakalmahin ang sarili. Ngunit hindi niya namalayan na nagdidilim na pala ang kanyang paningin. Nang kapain siya ni Jory ay nagbabaga na siya sa sobrang init. "Yari, Aaron, sa ospital tayo, bilisan natin!" "Ah, anong gagawin natin sa ospital? Ang layo ng ospital sa atin ah. Si Elisa inaapoy ng lagnat, kailangan niya ng doktor, kailangan natin siyang madala agad." "Lagnat lang, doktor agad. Saka hindi yan normal na lagnat. Albularyo ang kailangan natin. Pinatataranta mo pa ako, akala ko naman talaga malala eh." "Albularyo? Ano ka ba, Aaron? Nauso lang naman noong kabataan natin. Hindi na tayo bata. Magpapauto ka pa rin ba sa mga albularyo? Hindi tunay ang mga yan. Kahit tayo kaya nating maging albularyo. Kukuha lang naman ng mga halamang dahon at ugat, mga herbal na ipapainom sa mga pasyente. Huwag mong malaitin ang isang albularyo, baka pagsisihan mo mang sinasabi mong hindi maganda laban sa kanila. Respetuhin mo sila, dahil sa hindi pa man nagkakaroon ng doktor nun, mga albularyo nang naging lapitan ng mga tao." "Totoo naman, Aaron, sa ospital na tayo didiretso. Huwag mong iresgo ang buhay ng ating pinsan. Sobrang init niya nanginginig na nga ang buo niyang katawan eh." "Sabi mo pero kapag hindi gagaling sa doktor at ipapahamak ang ating pinsan, pananagutin kita. Tandaan mo yan, sa iyo ko ibabato ang lahat ng sisi." "Grabe naman to, sige na nga, oo na, sa albularyo na lang. Ikaw naman ang mayaman eh, kaya syempre nakakatakot humawak ng risgo sa mga katulad kong walang pera." Dahil seryoso ang banta ni Aaron kaya ito na ang nasunod. Sa isang albularyo sila nagpunta. At pagdating doon ay kailangan pa nilang maghintay dahil may 2 pasyente na nauna. "Gisingin mo nga si Elisa, dahan-dahan lang." Kanina ko pa nga ito niyuyugyug at ginigising eh. Kaso ayaw magising, tulog mantika yata. "Papainumin sana natin ng gamot para humupa ng lagnat. Sige na, ayos lang, ang albularyo ng bahala mamaya." "Hindi ba pwedeng sumingit na lang tayo? Baka kung ano nang mangyari kay Elisa eh. Bakit ba ayaw niyang magising?" "Kumalma ka, tayo nang susunod, saka walang masamang mangyayari kay Elisa. Mamaya magigising din yan." Halos gusto na nilang paalisin ang unang pasyente dahil sa sobrang pag-aalala, habang ang albularyo sa kanilang harapan ay kalmado at pasipol-sipol lamang. "Ano ba naman yan, Aaron? Bakit kasi dito mo gustong pumunta eh? Parang wala namang pakialam sa atin yan." "Tumahimik ka na nga lang muna. Maghintay ka dahil malalaman din natin at mapapagaling niya agad sa Elisa. Kailangan mo lang magtiwala. Hindi naman niya pwedeng madaliin ang lahat eh. Proseso talaga yan." Tumahimik na lamang si Jory dahil din sa pag-aalala nito sa kanya, kaya hindi ito mapakali. Ilang sandali pa'y siya na ang susunod na pasyente. Unang bumati si Aaron sa albularyo habang karga siya nito. Yumuko pa ito sa harapan ng matanda, tanda ng paghalang nito sa matandang albularyo. Si Lolo Teban na kilalang tagapagtaboy ng mga elemento o engkanto na umiibig sa isang tao. At alam na alam nito unang tingin pa lamang kung ang isang pasyente ay naengkanto na aswang o simpleng sakit lamang. "Etong pasyente niyo, naibigan nito ng gusto ng isang engkanto. Mukhang gustong isama ng inyong pinsan sa mundo niya. Buti naging alisto kayo agad." Bungad ng albularyo. Napatingin si Jory kay Aaron na para bang biro lamang ang lahat. Ayaw nitong maniwala sa sinasabi ng albularyo. "Agad-agad? Kaya ba siya tulog mantika, Lolo Teban? Hindi ito pwede. Magagawan ba ito ng paraan? Bawiin yung pinsan namin sa engkantong yun." "Oo naman, hindi naman siya kumain ng itim na pagkain sa mundo ng mga engkanto. Kaya madali ko siyang may uuwi. Kaalis pa lang niya sa kanyang katawan." "Salamat naman kung ganun. Maraming salamat po, Lolo Teban. Mabuti na lang pala at dumiretso agad kami rito."
Wala yan, simpleng misyon sa buhay. Pakilagay ng langis sa kanyang pusod, sa kanyang noo at sa ilalim ng leeg kung saan nakikita o makikita ang pintig ng kanyang pulso. O ikaw nang gumawa, Jory. Punasan mo, pakiusap. Agad yung isinagawa ni Jory. Pagkatapos gawin yun ay nagsimula ng umusal ng orasyon si Lolo Teban. Doon pa lamang siya unti-unting umungol. Tila bigla siyang nagising mula sa mahabang paglalakad. Kasamang isang lalaking panay lamang ang sulyap sa kanya, ngunit hindi naman siya kinausap. Nang magsawa na siya sa kanyang paglalakad ay sakalang niya naisip na bumalik na sa kanyang pinanggalingan. Saan ka pupunta? Hindi pa tayo nakakarating sa ating pupuntahan. Tanong bigla ng kanyang kasama. Uuwi na ako, hindi mo naman ako kinakausap eh. Ang tahimik mo, saka hindi ko alam kung saan tayo pupunta. Wala akong ideya. Sandali lang, pasensya na. Ako nga pala si Bulawan. Pasensya na talaga kung nahihiya akong kausapin ka. Ang sabi ng pinsan ko, isa kang engkanto. Totoo ba? Hindi ka normal na tao? Hindi ka kagaya namin? Oo, hindi ako ordinaryong tao lang. Hindi ka ba natatakot sa akin? Sana hindi. Sana ayos lang sa'yo na magkasama tayo. Wala namang nakakatakot sa'yo, di ba? Paano ako matatakot, saka mabait ka naman? Salamat, Elisa. Napakasaya ko ngayon dahil pumayag kang sumama sa akin. Ang tagal kong pinangarap ito. Ngayon lang ako naglakas ng loob eh. Hindi ko nga rin maintindihan. Sumakay ako ng kotse patungong reception sa kasal pero bakit biglang nandito na ako? Hinawakan kita kanina bago sumarado ang pinto ng kotse. Sinama kita sa ikalawang dimensyon at hindi ka tumutol. Salamat, Elisa. Salamat dahil pumayag kang sumama sa akin. May ganun bang nangyari? Saka kilala mo na ako? Bakit ba wala akong maalala? Pasensya na, ako ang may gawa ng lahat. 5 taon nang nakararaan. Ikaw lang ang babaeng pangarap kong mamahalin habang buhay. At ramdam ko't nakikita ko. Mahal mo rin ako, hindi ba? Pinangarap mo rin ba akong makasama? Pero hindi ako sigurado kung pwede ba tayong maging tayo o magkarelasyon. Hindi ba hindi tayo magkauri? Hindi yata tayo bagay sa isa't isa? Bakit naman hindi? Pareho ang pintig ng ating puso. Oo, magkaiba tayo ng mundo. Pero hindi yun magiging hadlang para sa katuparan ng ating dalawang pusong nagmamahalan. Natatakot ako. Baka hindi na ako makauwi sa aming mundo. Mag-aalala silang lahat sa akin, lalo ng Lola Ibeta. Kaya kong tumira sa mundo ng mga tao. Kung gusto mo na lamang itatawid ako sa mundo nyo. Gusto mo ba? Para hindi ka na mag-alala pa. Sigurado ka ba? Hindi ba magagalit ang pamilya mo? Mahirap na desisyon yan. Ako ang magdidesisyon para sa aking buhay. Ikaw ba? Kaya mo rin bang magdesisyon para sa iyong sarili? Hindi ko alam eh. Sandali, tinatawag na ako. Pasensya na. Baka magalit sila. Aalis na ako. Baka pagalitan nila ako. Uwi ka niya nang marinig ang mga boses ng mga pinsan niya. Saka may isang enerhiyang tila hinihila sila. At wala siyang magawa sa lakas na labanang iyon. Elisa, sandali. Huwag mo akong iwanan. Elisa, hindi pa tayo tapos mag-usap. Ungol siya ng ungol hanggang sa tuluyan na niyang minulat ang kanyang mga mata. Mukha agad ng matanda ang unang bumungad sa kanya na siyang ipinagtataka niya ng lubos. Inikot pa niya ang kanyang paningin sa kanya napagtanto na iba ang lugar at kasama niya ang 2 pinsang lalaki. Ayan, gising na siya. Mamayang konti lang ay uhupa ng lagnat niya. Epekto lamang yun ng pagkawala ng kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Di ba dapat lumamig siya? Hindi naman buhay niya ang nawala eh. Kung lumamig siya, dedo ang labas niya. Salamat po, Lolo Teban. Buti na lang nadala agad namin siya rito. Alam ko kasing hindi siya gagaling kung sa doktor namin siya dadalhin eh. Alam mo ba kung anong idedeklara ng doktor sakaling doon siya sa ospital dinala? Comatose sigurado. Tapos tuturukan niya kung ano-anong gamot. Pag-eksperimentuhan ng kawawang katawan ng dalaga. Kaya nga lo, alam kong ganyan ang mangyayari kaya siniguro kong dito ako lalapit dahil dito ako nakakasiguro ng kagalingan. Si Jory na kanina pang kunot noo
at puno ng pagtataka ay napatanong na rin. Kanina pa ako hindi nauunawaan o kanina ko pa hindi naiintindihan ang sitwasyon. Pwede ba ipaliwanag nyo naman sa akin? May umibig na engkanto kay Elisa. Dinala siya roon sa kaharian ng mga engkanto kaya hindi siya magising-gising kung tayo lamang ang gigising sa kanya. At kahit ang doktor pa dahil magaling na albularyo lamang ang may kakayahang gumawa ng ganong bagay. Totoo ba yun, Elisa? Dinala ka ng engkanto sa mundo nila? Anong meron doon? Bakit ka naman sumama? Hindi ko rin maintindihan. Parang panaginip lamang lahat eh. Para akong nakalutang lang habang naglalakbay kasama ang isang lalaki. Akala mo lang panaginip pero sinasama niya ang iyong kaluluwa. Kaya pakiramdam mo'y sobrang gaan ng iyong katawan. Madaya ang mga kagaya nilang nilalang. Tinatabunan nila ang iyong alaala para wala nang ibang nasa utak mo kung hindi sila. Totoo pala yun. Nakasama ko si Bulawan. E paano kung umiibig kami sa isa't isa na kaya niyan dito manirahan sa mundo ng mga tao makasama lang niya ako? Umiibig ka sa isang engkanto? Ayusin mo, Elisa. Ang ganda mong yan, papatol ka sa isang engkanto. Alam mo ba kung anong mukha ng totoong isang engkanto? Pambihira naman eh. Bakit? Hindi ba maaari? Ikaw nga di ba umibig ka din naman sa isang diwata? Ayaw mo pang aminin eh, naranasan mo rin naman ang naranasan ko. Saan ba kasi galing yung chismis na yan, Elisa? Lolo Teban, ang mabuti pa ikaw na nga lang magpaliwanag sa kanya tungkol sa mga elementong yan. Saglit na tumitig sa kanya si Lolo Teban, nag-aalangang magsalita. Ngunit kalaunan ay hindi na rin ito na nahimik pa. Alam mo kasi, Elisa, huwad ang anyong ipinapakita sa iyo ng engkantong iyon. Kapag nalaman mo't nakita mo ang totoong mukha niya, baka bigla ka magsisi. Baka hindi mo matanggap. Pero paano kung huli niya ang lahat? Iba silang magalit. Kahit sabihin nilang mahal na mahal nila, ay kaya nilang paslangin. Lalo na kung bigla mong babawiin ang pag-ibig mo sa kanila. Tila lutang na hindi nakikinig si Elisa sa matanda. Ang iniisip lamang niya ay si Bulawan, ang binatang engkanto na matagal na niyang iniibig. 5 taon din bago na isa katuparan ng pagkikita nila. Tapos ganoon lamang pala kadali ang kanilang pag-uusap. Sa utak niya ay sana, hindi na lamang siya nakinig ng tawagin siya. Parang gusto tuloy niyang pumikit at makatulog. Baka sakali muling magkasama sila ni Bulawan at makapag-usap ng matagal. Hoy Elisa, nakikinig ka ba? Parang wala namang pumapasok sa utak mo sa mga sinasabi ni Lolo Teban sa'yo. May sinasabi pa kayo? Pasensya na, pakiulit na lang po. Mukhang okupado pa ng engkantong yon ang ganyang utak. Ang mas mainam ay lagyan natin siya ng proteksyon nang sa ganon ay hindi na siya malapitan pa ng engkantong yon. Ano pong proteksyon, Lolo? Hindi ko na po makikita niyan si Bulawan. Hindi ko na siya mararamdaman. Oo, kaya lalagyan kita ng habak para hindi ka naguguluhin pa ng lalaking yon. Nang engkantong mapanlinlang na sa paningin mo'y maamo at gwapo. Paano kung mabait naman pala siyang engkanto, Lolo? Hinusgahan niyo agad siya. Mabait lang sila sa umpisa. Sa kagaya na sinabi ko, hindi mo gugustuhin ang kanilang tunay na anyo. Makinig ka nga Elisa, dahil para sa iyo lahat to. Kami na nga ito nag-aalala sa iyo nagmamatigas ka pa. Huwag masyadong makinig sa dikta ng puso. Minsan napapahamak tayo dahil sa dikta ng ating puso. Ang ating sinusunod, kahit alam naman nating alanganin. Wala siyang magawa ng kabitan siya ng habak ng matanda. Agad ding nawala ang kanyang lagnat. Saka lamang sila umalis ng masigurong maayos na ang kanyang pakiramdam. Ang buong akala niya ay diretso silang uuwi ng bahay, ngunit balik pa rin pala sila sa reception area. Marami pang hinahanap sa lugar. Kantahan, sayawan, lahat. Wala na siyang gana, ngunit wala rin siyang magawa. Kailangan niyang makisama. Isa pa'y naroon din ang lola Ibeta niya na sobrang nag-alala dahil sa nangyari. Ang tagal nyo, nag-alala na ako ng lubos sa iyo. Ano bang nangyari? Bakit bigla ka na lang hinimatay at inapoy ng lagnat? Lola, ayos na po ako. Wala lang yung kanina. Anong wala? Naengkanto yan Lola. Kaya nga kinabitan niya ng habak ng albularyo.
Parang ayaw pang makinig, mahal na mahal daw niyang engkanto. Ano? Totoo yan, Jory? Nako, Elisa, wag ka talagang iibig sa mga engkanto. Hindi mo alam kung anong pagkataong mayroon sila. Jory naman mag-aalala pang lola dahil sa'yo. Wala na yun lola, lumipas na po yun, hindi na mauulit pa. Saka nilagyan na nga nila ako ng haba ko. Elisa, hindi mo kailangan magsinungaling. Buti na agapan ng albularyo. Ikaw na bata ka. Matagal ka na yatang may nakikita o may kinikinitang engkanto Hindi lola, panaginip lang po yun nun Kapag mga ganyan magkwento ka, mahirap na. Buti nandiyan sina Jory at Aaron na agapan agad ang pagkuha sa iyo ng engkantong yon. Opo Lola, ang gusto kanina ni Jory sa ospital dalhin si Elisa. Kaso iba ang pakiramdam ko Kaya ako nang nanindigan na dalhin siya sa albularyo. Siya, oo na Aaron, salamat sa inyo ni Jory. Tama na munang usapang yan, istorbo tayo sa party. Tapusin muna natin itong party na to bago tayo magchismisan. Oo nga naman, maya-maya na tayo mag-usap muli. Kumain ka, Elisa. Tiyak ako nagugutom ka na. Sinabi mo pa lola, kanina pa ako takam na takam sa masasarap na pagkain Nilantakan agad niya ang inilagay ni Aaron sa kanyang harapan na pagkain. Pakiramdam niya ito ang kulang sa kanya, kung kaya't nanghihina ng sobra ang kanyang katawan. Pagkatapos kumain ay hinintay lamang din niyang matapos ang lahat. Pagkatapos, hiniling na niya sa kanyang lola at mga pinsan na magpahatid dahil gusto na niyang matulog. Pakiramdam niya ay sobrang nananamlay na siya sa mga sandaling yon. Pagdating sa bahay ay diretso siya sa kama upang matulog. Diretso na siyang hinila ng kanyang antok hanggang sa tuluyan na nga itong makapikit. Madaling araw nang maramdaman niya ang lamig ng simoy ng hangin na pumapasok sa kanyang kwarto. Doon lamang niya napagtanto na bukas ang bintana. Hindi niya ito naisarado dahil kagabi sobrang antok pa siya. Tumayo siya para isarado sana yon nang bigla niyang matanaw ang puno ng balete. Nagliwanag ang isang pamilyar na nilalang sa ilalim ng punong yon. Malungkot itong nakatingin sa kanya. Hindi niya mawari kung bakit ganoon ang reaksyon nito hanggang sa mapagtanto niyang dahil marahil sa habak na suot niya. Kung kaya hindi ito makapagkomunikasyon sa kanya kahit sa panaginip lamang. Naguluhan siya at hindi alam ang gagawin. Nalilito siya. Gusto niyang hubarin ang kanyang suot na habak kaso'y natatakot rin siya. Paano kung totoo ang sinabi ni Lolo Teban na albularyo? Hindi talaga mabait ang mga ito at nagbabalat kayo lamang. Maging ang mukha nito'y iginuguhit niya sa kanyang utak. Isang masamang imahe. Nagising na lamang siya sa kanyang malalim na pag-iisip nang biglang magsalita si Lola Ebeta sa kanyang likuran. Naku, bata ka, akala ko pa naman ay mahimbing na ang tulog mo. I-check lang sana kita kung hindi ka ba binalikan ng lagnat. Yun pala gising at nakapamintana ka pa talaga ng madaling araw. Lola, nakalimutan ko kasing isarado kagabi. Diretso ako natulog. Nagising tuloy ako dahil sobrang lamig ng hangin at hamog na pumapasok sa aking kwarto. Naku, bata ka, oo nga't walang repis at magnanakaw dito kasi malayo sa mga kapitbahay. Pero yung mga aswang at elemento, sobrang dami nila rito. Kaya siguro natipuhan ka ng isang engkanto. Katulad lang din naman sila siguro sa tao, hindi ba Lola? Naniniwala akong hindi lahat ng engkanto'y masama. Pareho sila sa atin, may puso ring umiibig. Hindi rin. Kaya nilang magpanggap ng kung sino bilang tao. Pero darating pa rin ang araw. Babalik sila sa totoo nilang mundo. At dadalhin nila ang taong minsan lang nilang pinaibig dito sa mundo. Hay, ano ba yan? Isarado mo nga yung bintana, kinikilabutan ako Pakiramdam ko may nakatingin sa atin mula sa labas. Meron naman po talaga Lola. Huwag mo nga akong biruin ng ganyan. Isarado mo na dali. Pasaway ka talagang bata ka. Isasarado na po Lola, si Lola talaga. Tinawanan pa niya ito. Panayang hikab nito kaya inutusan na niya itong matulog muli dahil malayo pa ang umaga. Ngunit kinabukasan, nagtaka siya dahil nagising siyang tulog pa ang kanyang lola. Madalas naman ay maaga itong bumabangon.
Naaabutan niya itong nagkakape na, nagsasaing na, at kaya nagsaing na muna siya bago pa magising ang lola niya. Ngunit ganun na lamang ang gulat niya na mapagtanto na inaapoy ito ng lagnat. Naku po, Lola, ang taas po ng lagnat nyo. Sobrang ginawa po. Pwede mo bang dagdagan pa ng kumot ang katawan ko? Opo, Lola, ipagluluto din kita pagkatapos ng noodles para makahigop ka ng mainit na sabaw saka makainom ka na rin ng gamot. Salamat po. Buti na lang andito ka. Kaya sobrang hirap kapag mag-isa lang ako rito. Kapag nagkasakit ako, walang mag-aalaga sa akin. Sumama ka na lang kasi sa akin sa syudad nang sa ganun ay maalagaan ka namin doon. Hindi pwede po. Paano ang kalupaan ko dito? Ayokong iwanan ng mga ito. Lola, hindi naman aalis ang lupa, linaryan lang po yan. Maraming tuso sa lugar na to. Paano kung bigla na lang kami ng iba? Pwede mo namang pabantayan sa mga kaanak, Lola. Malapit lang naman kung gusto mong magbakasyon. Panay pa rin ang dahilan nito. Kaya hindi na siya naging mapilit pa. Matapos niyang lutuin ng mami ay pinakain na niya agad ang kanyang lola. Pinainom na rin ito ng gamot. Ngunit hindi man lamang bumababa ang lagnat nito. Nag-aalala na siya para sa kanyang lola. Mabuti na lamang at nagsidatingan ng 5 pinsan niya. Kaya nawala rin bigla ang kanyang pag-aalala. Pagpasok pa lamang ng kanyang pinsan ay biglang nagwala at nagsisigaw ang lola Ibeta niya. Patakbo siyang pumasok ng kwarto at nakasunod sa kanya ang mga pinsan. Ganun na lamang ang sindak nila na kanilang nadarama ng madatna ng kanilang lola na nakadikit sa dingding ng kwarto nito. Hindi nakalapat ang mga paa sa lupa. Nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kanila. Nakakatakot ang malaking boses na lumalabas sa bibig nito. Hindi yun boses ng kanyang lola Ibeta, kundi isang boses ng lalaki. Kayong mga pakialamero kayo, humanda kayo sa akin. Hindi ko kayo titigilan. Hindi magiging tahimik ang buhay ninyo. Humanda kayo. Tulungan nating mahawakan ng lola. Sinasaniban siya na kung anong nilalang. Ron, baka mapahamak ang lola dahil sa nilalang na yan. Kaya nga kailangan nating maitali ang lola. Dadalhin natin siya sa albularyo. Albularyo na naman. Pahamak talaga kayo sa buhay ko. Bigla nitong ibinangga ang sarili sa matigas na dingding. Kaya sigawan sila sabay pilit na dinadakip ito. Nang tuluyan nila itong mahuli ay todo labasan sila ng lakas. Dahil daig pa ang kanilang lakas ng kanilang lola. Bakit ba ang lakas ni Lola? Kasi nga sinaniban siya. Kung hindi ako nagkamali, ito yung engkantong umiibig sa'yo. Nagalit dahil hindi na makalapit sa'yo. Natigil ang kanilang usapan nang biglang mahimatay ang kanyang lola. Patakbo itong nilapitan ni Aaron at kinarga. Dinala nila ito sa sasakyan at nagmadaling bumiyahe patungo sa bahay ni Lola Teban. Nagtaka pa ito kung bakit muli na naman silang naroon. Nang may kwento nila rito ang tungkol sa nangyari ay isa lamang ang naging suwestyon nito. Ipaputol nyo na ang puno ng balete sa likod ng bahay ng lola nyo. Hanggat nariyan yan, mananatiling lagusan yan ng mga engkanto. Mabilis silang makakalapit sa inyo lalo na kay Elisa. Payag naman kaya ang lola, marami pa namang pamahiin yan. Kailangan niyang makumbinse. Nakita nyo naman diba, pati siya hindi nakaligtas sa elementong yon. Hindi natapos ang kanilang pag-uusap nang biglang magising at magsalita ang matanda. Nasaan ba ako? Ano bang ginagawa ko dito? Teban, nasa bahay mo ba ako? Ibeta, sumanib sa katawan mo ang isang elemento. Mabuti naman at hindi nagmatigas, lumayas agad. Ay, totoo ba yon? Oo, kaya ipaputol mo na yung balyete sa likod ng bahay mo. Yan ang nagiging dagusan nila. Matagal na yung pugad ng mga elemento kung hindi ako nagkakamali. Pero sinong gagawa ng pagputol? Manganganib ang buhay ng sino mang gagawa niyan. Delikadong magalit ang mga elemento, hindi ba? May kakilala akong gumagawa ng bagay na yan. Ang kaso mahal ang bayad. Hindi ko lang alam kung kakayanin nyo. Kung kaya nyo ipapatawag ko agad ang antingerong yon.
Ako na ang personal na magbabayad, Lolo Teban. Ngayon din, gusto kong pumunta siya sa bahay ni Lola Ibeta. Gawin niya agad sa lalong madaling panahon. Sige Aaron, ipapatawag ko mamaya. Papupuntahin ko agad sa inyo. Abangan nyo siya doon. Salamat po, Lolo. Aalis na po kami. Doon kami maghihintay sa bahay ni Lola Ibeta. Umalis sila pagkatapos magamot ang kanilang lola. Nilagyan ito ng proteksyon ni Lolo Teban upang wag nang mapahamak ng isang elemento. Hindi na umalis ng bahay ni Lola Ibeta ang kanyang mga pinsan hanggang sa maputol ang puno ng balete sa likod ng bahay. Pag-uwi ko ng syudad, paano na si Lola rito? Sinong magiging kasama niya? Hindi naman pwedeng basta na lang iwanan si Lola ditong mag-isa. Ihahanap na lang siguro siya ng makakasama dito na pwedeng sahuran. Yung kilalang kilala ng pamilya, paano kasi ayaw umalis dito sa bahay niya eh. Yun nga bala ko nga sanang dalhin sa syudad, ayaw naman. Ewan ko ba kung ano bang meron sa bahay niya at hindi niya maiwanan. Alaala ni Lolo Pamping, yun lang naman yun. Grabe kasing magmahal itong si Lola, talaga naman. Tigilan nyo nga ako. Abay, anong gusto nyo? Basta na lang abandonahin itong bahay niya ito. Pinaghirapan itong may tayo ng Lolo Pamping nyo noon. Nag-iisang disenyo ito. Alam nyo namang pangarap ng Lolo Pamping nyo noon na maging isang arkitekto. Alam nila noon pa ang kwentong yon ni Lola Ibeta nila, kaya hindi na nito maiwan pa ang bahay ay dahil sa pagpapahalaga nito sa obra maestra ng asawa. Kaya nang naging solusyon nila para hindi na ito mag-isa sa bahay ay kinuha nila ito ng katulong. Si Aaron din ang umako ng pasahod sa katulong ng kanilang lola. Naging madalas naman ang pagbisita ng mga anak at mga apo nito, ngunit iba pa rin may kasama ito sa bahay. Matapos ang ilang araw na bakasyon, balik trabaho ulit siya. Ngunit bago bumalik sa trabaho ay tinanggal muna niya ang suot na habak. Parang hindi siya komportable na may nakakabit sa kanyang baywang. Tuwang-tuwa ang kaibigan niya sa trabaho na si Berna habang salubong siya nito. Wala itong ibang ikinuwento kundi ang bagong pasok na general doktor ng ospital. Nakakaloka ka naman. Wala bang ibang kwento na pwede nating pagkwentuhan? Lalaki talaga. Eto naman parang hindi kinikilig. Kung makikita mo siya mamaya, nako, tiyak ako mapapatulala ka rin. Ewan ko sa'yo, Berna, trabaho na muna. Saka na yung buhay pag-ibig na yan. Ang hirap mabigo eh. Tinawanan lamang siya nito, diretso sa Station 5 kung saan siya nakadestino. Nagpaalam na siya sa kaibigan na mamaya na mag-uusap sa kanilang break time. Abala siya sa patient's record at paglalagay ng mga gamot. Maingat ang lahat ng kanyang kilos sa takot na baka magkaroon ng pagkakamali. Biglang may baritonong boses na tila ba naririnig na niya dati. Ako si Dr. Argon, kumusta ang bakasyon? Mukhang nag-enjoy ng todo ah. Masaya sa probinsya, hindi ba? Hindi masyado, Doc. Natigil ang kanyang sasabihin pag-angat niya ng kanyang muka. Bumungad ang muka ng estrangherong doktor. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksiyan. Halos walang pagkakaiba sa engkantong inibig niyang palihim. Ang muka nito, tangkad, kutis at kulay ng mga mata na tila ba isang dayuhan. Hindi siya magkakamali. Ito talaga ang engkantong nakilala niya. Paano nito alam na galing siyang probinsya? Halos mabingi na siya sa sobrang bilis ng kalabog ng kanyang dibdib. Bakit nakatulala ka lang, binibining nurse? May problema ba sa mukha ko? May dumi ba? Hindi ba gwapo naman ako sa paningin mo? Pasensya na po, Doc Argon. Medyo pamilyar sa akin ang mukha nyo, pero malayong malayo naman kaya pasensya na. Talaga ba? Elisa, malayo ba? Mas lalo siyang nagulat. Kilala siya ng doktor. Paano? Saan? Napatulala lamang siya lalo na sa mukha nito. Hindi maiwasang matanong ang isang bagay. Kilala niyo po ako, Doc Argon, pero paano? May name tag kasi sa dibdib mo. Paanong hindi kita makikilala? Nakakatawa ka talaga. Parang gusto niyang sampalin ang kanyang sarili. Huli na nang maalala niyang may name tag nga pala na laging nakadikit sa kanyang dibdib.
Bakit parang hindi naman kayo dayuhan kung magsalita, Doc Argon? Pinoy lang din po ba kayo? Bakit tingin mo ba sa akin isang dayuhan? Hindi ako dayuhan. Bilisan mo na riyan, doon na muna ako sa kabilang ward. Sabay tayong magtanghalian mamaya kung ayos lang sa'yo. Pwede naman po, kaya lang baka pagchismisan tayo. Huwag mo na lang isipin yung mga chismis na yan o siya. Aasahan ko yan, sige alis na muna ako. Babalik na lang ako sa oras ng tanghalian. Naiwan siyang tulala. Bakit nakipaglapit agad sa kanya ang doktor? Unang beses pa lang naman silang nagkita. Bakit hindi siya tumanggi? Magulo ang utak niya ngunit kailangan niyang mag-focus sa trabaho. Sabik na siyang dumating ang tanghali. Parang gusto na niyang paikutin ang oras. Pilit siyang nagpo-focus sa kanyang trabaho dahil hindi siya maaaring magkamali. Kinausap niya ang kanyang mga pasyente upang kahit paano'y malibang din naman siya sa kanyang sarili. Hanggang sa matapos na siya sa kanyang trabaho, pagdating ng tanghali ay nilapitan na siya ni Doc Argon. Ang ipinagtataka lamang niya tila ba sobrang lapit na nito sa kanya, gayong kanina lang naman sila saglit na nag-usap. Maging ang mga kasamahan niyang nurse sa kanilang istasyon ay napataas ang kilay. Hindi rin ang mga ito inasahan ng kanyang pagiging malapit agad sa doktor. Kapag nalaman din yon ng kaibigan niyang si Berna sa dulong ward, tiyak na tataas din ang nguso nito. Tahimik siyang kumakain nang bigla itong magsalita. Masaya ka ba na magkasama tayo? Kasi ako napakasaya ko. Sa wakas. Sa wakas? Nagkakilala na ba tayo dati? Sa wakas may nakilala na ako dito. Ganun. Nagulat siya sa ekspresyon na yon ng doktor. Ngunit mas nagulat siya kung bakit napakabilis niyang tumango. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Mukhang ramdam na niyang may kakaibang lugar ito sa kanyang puso. Ihatid kita mamaya sa bahay niyo. Simula ngayon ako na maghahatid sundo sa iyo para masigurong ligtas ka sa daan. Para hindi ka na rin pamahirapan sa paghabol lagi sa LRT. Pati pagsakay ko sa LRT, alam mo? Hinulaan ko lang. LRT naman talaga madalas sakayan, hindi ba? Ano, payag ka ba? Po, nakakahiya naman. Ngayon lang naman tayo nagkakilala. Ang bilis naman naging malapit natin sa isa't isa. Hindi kaya nakakahiya sa'yo? Ngayon mo lang ba ako nakilala? Ano pong ibig niyo sabihin? Nagkakilala na po ba tayo dati? Hindi, wala. Huwag mo nang isipin pero wala namang magagalit kung ihahatid sundo kita, hindi ba? Wala po, Doc. Kaso nakakahiya sa'yo. Kung ganun, tatapatin na kita. Simula sa araw na ito ako nang manliligaw mo. Hindi mo naman siguro ako bibiguin agad, hindi ba? Natamimi siya't hindi makasagot sa tanong ng binata. Hindi niya yon inasahan. Gayunpaman ay hindi may paliwanag ang kilig na nararamdaman niya. Nang nalaman yun ni Bernie, mas lalong tumaas ang kilay nito sa kanya. Hindi interesado sa estrangherong doktor pero mabilis namang sumama ng yayaing kumain sa labas tapos wala ring alinlangan nang sabihin ng doktor na liligawan siya. Nagulat nga rin ako ang bilis tapos hindi man lamang ako makahindi. Lahat ng alok niya, oo lang ako ng oo, hindi ko rin alam. Kasi nga gusto mo rin siya kaya hindi mo maintian. Hindi ba? Para kasing kilala ko na siya dati pa, Berna. Maniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na isa siyang engkanto sa panaginip ko? Hindi talaga ako makakalimot sa kanyang mukha. Gagi ka, anong gusto mong sabihin na engkanto yung tao? Ewan ko ba, ang weirdo nga pero yan talagang totoo. Weirdo ka talaga, nakakatawa ka rin naman talaga minsan, Elisa. Alam niyang walang maniniwala sa kanya, ngunit hindi pa rin mawala sa isip niya ang tungkol kay Bulawan. Hindi niya alam kung bakit iyon ang nasa kanyang isipan pero hindi siya maaaring makalimot sa mukha nito. Kamukhang kamukha ang mga ito. Katulad din ng pangangatawan at tindig. Hindi nga ito pumalya. Araw-araw siya nitong inihahatid sundo sa trabaho dahil iisa lang naman ang pinagtatrabahuhan nila. Naipakilala na rin niya ito sa kanyang mga magulang at wala ring masabi ang mga magulang niya sa binata dahil masyado naman itong formal. Kaya makalipas ang mahabang panliligaw nito ay sa wakas ay naging nobyo niya na rin ito. Walang nagbago sa kilos at pagtrato nito sa kanya
Simula nang ligawan siya nito hanggang sa maging nobyo niya ito, kaya sobrang swerte niyang magkaroon siya ng nobyo na mabait at maginoo. Isang hapon, nang yayain niyang magkape sa kanilang bahay si Argon, ay hindi niya inakalang naroon si Aaron sa kanilang bahay. Nandito ka pala, buti naman at nadalo ka. Oo, may bibilihin din sana ako. Wala kasi sa bayan. May manliligaw na palang pinsan ko ah. Sino tong maswerteng nakakuha ng pag-ibig mo? Kumusta? Ako si Doc Argon. Masaya akong makilala ka. Ako din. Ako nga pala si Aaron. Napakaswerte naman itong pinsan ko. Mukhang mabait at gwapo yung nabingwit niya. Inabot nito ang kamay sa doktor para makipagkamay. Nakahawak lamang ang doktor sa kamay ni Aaron nang bigla nitong bitawan ng pagkakahawak. Tila ba napapaso ito at gulat na gulat. Bakit? May problema ba? Anong nangyari sa'yo? Ano kasi masama ang pakiramdam ko. Pasensya na. Pagod lang ako. Ganun ba? Magpahinga ka rin. Hindi porket doktor kay hindi ka na magkakasakit. Kailangan mo pa rin magpahinga. Oo, salamat. Kunot noong napatitig si Aaron sa binata. Kakaiba ang kilos nito at lalong nakita niya kung paanong naging itim ang mga mata nito ng sandali. Kung hindi niyo mamasamain, pwede bang mauna na muna ako? Medyo masama talaga ang pakiramdam ko eh. Babalik na lang ako sa mga susunod na araw. Argon, bakit? Kararating mo lang eh. Hindi ka pa nakapagkape. Maayos ka naman kanina. Nahihiya ka lang yata sa pinsan ko eh. Saka na ako magkakape, Alisa. Salamat sa alok mo. Masama talaga ang pakiramdam ko ngayon. Sige, kung yan ang gusto mo, mag-ingat ka. Diretso na itong umalis. Walang lingon-lingon. Na tila ba sinisilaban ang puwetan nito. Wala siyang magawa kundi ang magtaka sa mga naging kilos ng kanyang nobyo. Kunot noon niyang tinitigan ng kanyang pinsan. Ano kayang nangyari dun? Baka may ginawa ka, Aaron. Sinamaan mo ba ng tingin kaya biglang nag-alangan? Yung habak mo ba, suot-suot mo pa rin? Anong koneksyon yan sa naging tanong ko sa'yo? Ang layo naman. Sagutin mo ang tanong ko. Yung habak mo nasaan na? Hindi ko nasuot eh. Wala naman na ako sa probinsya, di ba? Nandito na ako sa lungsod. Walang engkanto dito. Ano ka ba? Huwag mong sabihin na pati dito sa syudad sasabihin mong may engkanto pa rin. Porket nasa lungsod ka, naging kampante ka na. Hindi ka dapat nagtitiwala sa mga taong bago lang sa paningin mo. Teka lang, ano bang ibig mong sabihin? Hindi naman bago si Doc Argon sa paningin ko. Ilang buwan niya na kaya ako niligawan. Hindi tao ang Dr. Argon na yon. Yan ang totoo. Aaron naman eh, ayang ka na naman, engkanto na naman. Seryoso ako, Elisa. Huwag mo mamasamain ang sinasabi ko sa'yo. Gusto kong maging handa ka. Yan ka na naman, Aaron, umiiral na naman niyang kawerduhan mo. Puro engkanto yung nasa isip mo. Hindi na ako makikipagbiruan sa'yo. Isang engkanto ang nobyo mo, Elisa. Nakita mo ba? Para siyang nakuryente nang hawakan ako. Bakit? Ano bang meron ka para maging ganun ang reaksyon niya? May nakalibing na diamante sa aking katawan. Kaya kahit sinong gagalaw o hahawak sa akin ng mga kagaya niya magkakasakit. Ewan ko sa'yo, Aaron, napakahiwaga mo talaga. Maniwala ka, Elisa. Naalala mo ba yung tungkol sa kwentong may karelasyon akong diwata? Ikaw mismo ginigiit mong totoo yun, di ba? Sabi mo hindi totoo yun, di ba? Binawi ko naman eh. Totoo yun pero hindi ko pwedeng ikwento kahit kanino. Respeto rin sa mga katulad nila. Pero talagang hindi sila maaasahan. Nagkasakit ako ng isang buwan nun kasi gusto niya akong isama sa kanilang mundo. Pilit niya akong pinapakain ng pagkain nila. Ang sabi niya gagaling ako kapag kakain ako ng pagkain yon. Buti na lang naagapan ng albularyo. Nagawa ng ritual at nahatak pabalik. Kaya sinuwerteng hindi nadali ng diwata sa kanilang mundo. Ganyan ang gagawin ng engkantong yan sa'yo. Magugulat ka na lang isang umaga. Bigla ka na lang magkakasakit. Yun pala kagagawan niya. Kasi gusto ka na niyang dalhin. Kinikilabutan naman ako sa iyo, Aaron. Hindi yata't sinisiraan mo ang nobyo ko dahil dyan. Mabait si Argon na mahal ako nun. Isuot mo yung habak na gawa sa'yo ng albularyo. Malalaman natin kung talaga bang tunay siyang tao o nagpapanggap lamang. Kinuha niya yun sa kanyang damitan. Sinuot pabalik sa kanyang baywang. Kinakabahan din siya kung totoong engkanto ang kanyang nobyo. Parang hindi yata niya matanggap. Mahal na niya ito.
Anong gagawin niya kung mapagtanto niyang hindi pala ito tao? Huwag ka sanang manghinayang ko sakali. Ang puso nagbabago. At kung nilinlang ka lamang ng lalaking yun, tiyak kung hindi mo dapat pagsisihan ng pagbitaw sa kanya. Hindi pwedeng magmahalan ng isang engkanto at isang tao. Kailangan mong mapagtanto yan. Dadalhin ka nila sa kanilang mundo. Paano ang pamilya mo? Papayag ka bang iwanan sila para lang sumama sa isang elemento? Malayong malayo sa mundo ng mga tao. Mas lalo siyang naguluhan sa sinabi ng kanyang pinsan. Ngayon nga lang ako umibig, naging komplikado pa. Paano yan? Paano kung totoong engkanto si Doc Argon? Naman eh. Sa totoo lang, minahal ko rin na sobra yung diwatang yon. Kaya nga hanggang ngayon, hindi pa rin ako makahanap ng babaeng mamahalin. Kasi nanatili siya sa puso ko. Pero hindi kailangan mangibabaw ang puso. Mas nananaig dapat ang isip. Alam nating bawal, pipiliin pa ba natin? Hindi siya makatulog ng gabing yon. Si Argon lang naman ang laman ng kanyang isip. Ang mga payo ni Aaron na kanyang pinsan. Sobrang gulo ng kanyang isipan. Hindi niya alam kung kaya ba niyang tiisin ang puso. Nakatulog siya madaling araw kaya halos kidlat siyang kumilos kinabukasan. Wag lamang mahuli ng pasok. Hindi rin siya sinundo ni Argon na siya namang ipinagtaka niya. Unang beses nitong hindi siya sinundo. Hindi rin tumawag sa telepono para naman na alam niya kung bakit at kung masama bang pakiramdam nito. Pagdating ng ospital, walang Dr. Argon na naroon. Nagtaka rin ng marami dahil hindi naman ito nagbigay ng impormasyon kung bakit ito liliban. Isang katanungan na sumagi sa kanyang isipan. Hindi kaya't malala ang karamdaman nito dahil sa daloy ng enerhiya mula sa katawan ng pinsan niyang si Aaron. Ang itim na diamante na kinatatakutan ng mga ito. Umuwi siyang laglagang balikat, matamlay, tila ba kulang na kulang ang kanyang araw. Ano bang mukha yan? Parang natalo sa sugal ah. Ang bigat ng pagkasimangot mo. Buti na lang maganda ka. Ano bang problema mo? Sabihin mo naman. Aaron, hindi siya nagtrabaho ngayong araw. Walang sinabi. Buong araw niya akong tiniis wag makita. Nakakainis naman eh. Baka kasi masama ang pakiramdam. Sinabi ko na sa iyo kagabi diba? Dahil iyon sa proteksyon ko. Maaari silang magkasakit dahil dito. Kaya nga, parang hindi ko kaya. Paano kung isang buwan ko pa siyang hindi makikita? Baka ako naman ang magkasakit. Hoy, umibig din ako sa mga kagaya nila. Pero hindi ko ginawang maging tanga. Ano ka ba? Napakamalas mo kasing babae. Pilit kong pinapakalas sa buhay mo ang engkantong yon. Nakaisa ka pa rin. Minsan na nga lang ako umibig, Aaron eh. Bakit sa isang engkanto pa? Bawal naman pala. Bakit pa hinayaan na mag-cross ang landas namin? Ganun talaga eh. Hindi mo pwedeng questionin ng Diyos sa mga nangyayari sa iyong buhay. Lahat ng yan may rason. Gaya ng sinabi ko, ang pusong umiibig, pwedeng maturuang lumimot, lalo na kung mali. Ang kailangan lamang mangibabaw dapat ang isipan. Yun lang naman. Hindi umalis si Aaron sa kanilang bahay hanggat hindi niya masisigurong maayos at nasa tamang desisyon na ang pinsan niyang si Elisa. Hanggang sa bumalik na sa trabaho si Doc Argon, malayo pa lamang ay nakangiti na ito sa kanya. Pasensya na, may bigla ang biyahe ako kaya hindi ako nakapagpaalam sa iyo. Galit ka ba sa akin dahil sa ginawa ko? Hindi naman, bakit naman ako magagalit? Binilakad ka lang ba talaga? Hindi ka ba nagkasakit? Wala bang nangyari sa'yo? Hindi, may nilakad lang talaga ako. Halika na. Hahawakan sana siya nito, ngunit bigla siyang nabitiwan at nagulat ito sabay titig sa kanya. Bakit? May problema ba? Bakit parang napasok ka ng hawakan mo ako? Ano bang meron sa iyo? Bakit parang may ibang dumadaloy sa kamay mo? Sa akin wala naman na. Tama lang naman ang temperatura ko sa katawan. Hindi na ito kumibo pa. Hindi siya nito hinawakan hanggang sa dumating sila sa kanilang pupuntahan. Bigla siyang kinutuban. Paano kung totoo ang sinabi ni Aaron? Hanggang kailan silang dalawa magpapanggap? Maging sa kanilang tanghalian ay pareho silang tahimik. Hindi ito nagsalita kaya hinayaan na lamang din niya. Hanggang sa hindi na nito matiis at bigla itong nagsalita. Pwede ba Elisa? Tanggalin mo mo kung ano man yung nasa katawan mo. Hindi nakakatuwa.
Hindi kita maintindihan, Argon. Wala naman akong dapat tanggalin sa katawan ko. Kung hindi mo kukunin yan, bigla na lamang ako mawawala sa iyo nang hindi mo inaasahan. Ayaw mo na ba ako sa buhay mo? Naguguluhan ako sa iyo, Argon. Ano bang ibig mong sabihin? Bakit parang tinatakot mo naman yata ako? Kunwari niya ngunit ang totoo ay alam na niya kung bakit at hindi siya padadaig dahil sa isa siyang tao. Kung susuko ito, yun na yata ang magiging katapusan ng kanilang relasyon. Susundin niya ang payo ng kanyang pinsan dahil ito ang may karanasan. Dahil pamilya sila at walang pamilya ang nais na mapahamak ang isa't isa. Isang gabi habang natutulog siya ay pilit siyang ginigising ng isang nilalang mula sa kanyang bintana. Paglingon niya'y naroon ang isang nilalang na nakatayo. Halos magkulay berde na ang buo nitong katawan. Maging ang mga matay parang mata ng pusa. Maraming namamantal na ugat ang buong katawan nito. Napakabangis at galit na galit itong nakatingin sa kanya. Buti at gising ka na. Kanina pa kita gustong makausap. Makinig ka sa aking sasabihin dahil malaking tulong ito sa iyo. Sino ka ba? Ano bang kailangan mo sa akin? Nakikita mo ba itong ginto sa aking harapan? Handog ko itong lahat sa iyong pamilya. Sa kanila lahat ng ito. Talaga, pero salamat po. Teka, ano naman ang kapalit nito? May isang kondisyon lamang ako. Kondisyon? Ano po yun? Parang alanganin naman yata tayo dyan eh. Ikaw ang kondisyon. Sumama ka sa akin. Magiging mayaman ang mga maiiwan mong pamilya. Oras na sasama ka sa aking mundo. Ayoko, hindi ko iiwanan ng aking pamilya. Dito lang ako. Hindi mahalaga ang yaman sa akin. Nabubuhay kaming hindi marangya. Kontento kami sa kung ano lang ang mayroon. Iyon na yung ginto na yan. Huwag mo kong ginagalit, Elisa. Lahat para sa kabutihan mo ang ginagawa ko. Lahat ng pabor binigay ko na sa iyo. Bakit ba ang hirap mong ibigin? Hindi ko kailangan ng ganyang pag-ibig. Ayos na ako sa buhay na mayroon ako. Hindi ko kakayanin ng mawalay sa pamilya ko. Sana maintindihan mo yon. Ginagalit mo ko, Elisa. Talagang pagsisisihan ng buong angkan mo ang ginawa niyong ito sa akin. Parang kilala na kita. Patawarin mo ko pero kaya kong isakripisyo ang puso. Kung kapalit naman na yung pamilya ko, makakaalis ka na, Bulawan. Galit na galit itong sumigaw. Halos dumagundong ang boses nito sa loob ng buong bahay. Unti-unti itong naglaho hanggang sa tuluyang mawala ito sa kanyang paningin. Tila hinila lamang di siya kaagad ng antok kaya muli rin siyang nakatulog at umaga ng magising. Yun agad ang una niyang naalala. Hindi niya alam kung panaginip lamang yon o totoo bang nangyari. Pagdating sa trabaho, maaga pa lamang ay bulungan na sa buong paligid. Lahat ay nakatingin sa kanya. Tila ba may nais itanong sa kanya. Sinalubong siya ni Berna na puno ng pagtataka. Hoy bro ha, hiniwalayan mo ba si Doc Argon? Sana sa akin mo nalang pinaubaya, sayang naman. Ha? Bakit mo naman naitanong yung bagay na yan? Nasaan na ba siya? Walang ideya? Anong klaseng nobya ba to? Alam mo bang umalis na si Doc Argon? Binigo daw siya ng babaeng mahal niya. Wala naman akong nakilalang babae na inibig niya, ikaw yon. Kaya anong ginawa mo sa tao? Yun ba ang sinabi niya? Nako, tao ka dyan. Yun ang dahilan niya kaya gusto na niyang lumisan. Gusto niyang pumunta sa ibang lugar. Ikaw kasi bakit mo sinaktan ng puso niya? Hindi ka man lamang ba nagsisisi? Ang tibay mo talaga. Wala na tayong magagawa pa, ganun talaga eh. May mga pangyayari na hindi natin inaasahan. May mga pagkataong nabubunyag. Basta komplikado. Buti nga't nagkusa naman siya. Loka ito, kung sana sinabi mo umpisa pa lamang, sinulot ko na lang sana. Sayang ang gwapo pa naman ni Doc Argon. Crush na crush ko yun eh. Baka ikaw naman na magsisi. Hindi mo alam kung ano ang nasa likod ng gwapong mukha niya. Minsan kasi mapanlin lang talaga ang kagwapuhan at kagandahan ng isang tao. Dapat talaga ay marunong tayong kumilatis. Ang pagsisisi pa naman lagi nasa huli. Sa gwapong yon, hindi ako magsisisi kapag nagkataon. Tanga lang kasi ang taong yon, kung sino itong habol ng habol sa kanya hindi naman binibigyan ng pansin.
Hay, umayos ka nga. Diretso na ako sa Station 5. Doon ka na rin sa station mo. Bago pa tayo mamataan ng head nurse, lagot tayo kapag nahuli niya tayong mag-uusap. Pilit niyang binabaliwala ang tungkol kay Argon. Nasasaktan siya. Aminado siya sa bagay na yon pero kapahamakan lamang din niya sa huli ang magiging bunga kaya hindi siya magpapadala sa bugso ng damdamin. Ang buong akala niya ganun lamang kadali ang pagkawala nito sa kanyang buhay. Ang hindi niya alam ay may dilubyong hatid pa ito sa kanyang pamilya. Hindi maintindihang mga sakitan dumapo sa kanyang mga kapatid at mga magulang. Lahat ng mga espesyalistang doktor ay nilapitan na nila. Nagkabaon-baon na rin siya sa utang dahil sa pagiging pabalik-balik nila sa doktor. Wala namang pagbabago. Halos katulad lamang ng lahat ng mga nagiging sakit ng kanyang magulang at kapatid. Pero ang laboratorio ay negatibo. Kahit mga ekspertong doktor ay hirap ipaliwanag ang kakatuwang sakit na dumapo sa kanyang pamilya. Hayaan mo na lang siguro kami, Elisa. Alam kong nahihirapan ka na. Hindi ko rin maintindihan kung bakit sabay kaming nagkaroon ng ganitong sakit. Nagkahawahan yata kami. Nay, kung nagkahawahan kayo, edi sana pati ako damay. Bakit ako lang ang hindi nahawahan? Kahit ako na isang nurse, hirap alamin kung anong sakit pan dumapo sa inyo. Buti nga, hindi ka nagkaroon ng ganitong sakit, anak. Paano kung pati ikaw, paano na tayo? Walang mag-aalaga sa atin. Pupunta tayo bukas sa klinik, sa kabilang klinik, Nay. Doon ipapasuri ko ulit kayo. Baka hindi lang masyado magaling ang mga doktor ng Norte. Hindi naman yata magiging doktor ang mga yan kung hindi magaling, anak. Talaga lang mahirap at bihira ang ganitong sakit. Kahit sa laboratorio ay hirap makita. Hindi naman manghuhula ang mga doktor, di ba? Bago sila magbigay ng diagnosis, may mga laboratorio muna. Kahit ako na hindi ko matukoy ang sakit nyo, nahihirapan na rin akong hulaan kung ano ba itong kakaibang sakit na dumapo sa inyo. Kaya nga anak, hayaan mo na lang kami. Wala nga yatang gamot sa ganitong sakit. Tanggapin na lang natin na sa ganitong sitwasyon magwawakas ang buhay namin. Ano ka ba, Nay? Lahat ng karamdaman may gamot. Naniniwala akong gagaling kayo, kaya huwag ka mawalan ng pag-asa. Hindi ko kayo susukuan. Gagaling kayong lahat, alam ko yon. Hindi niya susukuan ng mga kapatid niya, maging magulang. Dahil wala nang iba pang mas mahalaga sa buhay niya kundi ang pamilya. Ngunit sa loob ng 6 na buwan, tila walang pagbabago sa mga iniindang sakit ng mga ito hanggang sa muli silang binisita ni Aaron. At sa pagkakataong yun ay hindi lamang ito mag-isa. Kasama nito ang ilan pang pinsan nila. Nang makita nito ang sitwasyon ng kanyang kapatid at magulang ay agad na itong nabahala. Elisa naman, gaano na ba ito katagal? Bakit hindi mo pinaalam sa amin? Higit kalahating taon na ang iniinda nilang sakit, Aaron. Ubus na nga ang ipon kong pera dahil pabalik-balik na lang sa doktor. Wala namang findings ang mga doktor. Hindi makita sa laboratorio ang kanilang mga sakit. Kasi nga hindi naman doktor ang kailangan. Kapag naglaboratorio ang pasyente at negatibo lahat, magduda ka na. Sa albularyo na agad ang lapit. Palibhasa, nurse, ayaw maniwala sa albularyo. Baka makalimutan mo kung ilang beses kang sinalba ng albularyo. Naisip mo rin sana yun sa mga kapatid at magulang mo. Ano bang ibig mong sabihin? Naengkanto na naman ang pamilya ko, lahat sila. Aaron naman eh. Hindi doktor ang kailangan nyo kundi isang albularyo. Maniwala ka sa akin, Elisa. Para sa kaligtasan ng pamilya mo. Gusto mo ba silang nakikita na ganyan na lamang habang buhay? Palala ng palala ang karamdaman nila. Aaron naman eh, kailangan ba talaga? Ang layo ng probinsya, ibabiyahe ko silang lahat doon. Ang hirap kaya. Ang dami mong tanong. Parang hindi mo alam kung anong nangyari sa buhay mo. Sige na, gumayak ka na dahil dadalhin natin ang pamilya mo sa albularyo. Huwag kang magmatigas dahil para sa kanila lahat ng ito. Dahil ba ito sa kay Doc Argon? Siya na naman ang pinaghihinalaan mo kung bakit ito nangyari sa pamilya ko? Sino pa nga ba? Ganito kami noon. Naubos silang mga kapatid ko pati magulang kasi naggalit ang diwata sa akin dahil hindi ko siya pinili dahil nagmatigas akong sumama sa mundo nila. Dahil sa sinabi ni Aaron ay biglang napaisip siya. Katulad nga sila ng karanasan. Kaya inayusan niya lahat ng kapatid, pati magulang, biyahe pabalik ng probinsya.
Doon pa rin ang punta nila sa bahay ni Lolo Teban dahil ito rin ang nagpagaling sa pamilya ni Aaron noon. Subok na nito ang matandang albularyo kaya wala na itong ibang pagkakatiwalaan. 7 oras ang biyahe. Nakakapagod ngunit mas pagod si Aaron na siyang nagmamaneho paroot parito. Naiwan sa kanilang bahay ang kanyang mga pinsan dahil hindi na sila kasya sa kotse kung sasama pa ang mga ito. Halos maghahating gabi na silang dumating, ngunit giniit pa rin ni Aaron na sa bahay ng albularyo de diretso para masuri na agad ang kanyang pamilya. Kahit hating gabi tinanggap na nga sila ng matanda, wala itong negatibong reaksyon maliban sa pagkahabag nang makita ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Halos butot balat at hindi na makalakad. Magandang gabi po, Lolo Teban. Kami po ulit ito. Hihingi ng tulong at sana'y mapagaling niyo po ang aking mga kapatid at magulang. Ay, grabing kahibangan naman ang nadaraman ng iyong manliligaw. Dahil sa galit pati mga kapatid mo at magulang damay. Kita mo, alam agad ni Lolo Teban ang nangyari. Sabi ko naman sa iyo hindi doktor ang kasagutan sa kanilang sakit. Isang albularyo. Maraming kaalaman ng albularyo na hindi kaya ng isang doktor. Isa na dito ang lihim na karunungan. Kagaya nito, kaya bang basahin ng doktor ang sakit nila? Alam ba ng doktor na naengkanto sila? Hindi, di ba? Ibang sakit na nakikita nila. Malayong malayo sa totoong nangyari. May mga sakit kasi na hindi doktor ang kailangan kundi albularyo. Dapat intindihin mo ang bagay na yon. Tama si Aaron, pero may mga sakit din na kailangan na ng doktor. Ang mga pag-abuso natin sa ating sarili, hindi albularyo ang kailangan dyan kundi ekspertong doktor. Ay pero teka, manahimik kayo. Nararamdaman ko ang kanyang presensya. Pumikit ito at umusal ng orasyon. Ilang sandali pa'y muli nitong iminulat ang mga mata. Nandito siya. Magandang bagay dahil kailangan natin siyang hulihin. Kailangan ko siyang ikulong. Dahil kung hindi, lalong titindi ang kanyang galit. Lalong titindi ang kanyang paghihigante. Hindi na po ba siya makakaalis sa kanyang kulungan kapag nagkataon, Lolo? Para hindi na siya maging perwisyo pa sa buhay ko. Nakakasawa na eh. Hindi niya. Mangyayari yan daang taon na naman ang lilipas kapag may nakahukay niyang bonte at mabubuksan nito. Buti kung ganon talagang perwisyo yan sa pamilya ko, Lolo. Ipapahamak pa niya ng aking pamilya. Ayos lang sana na ako lamang ang binalikan niya ng kanyang galit. Huwag na idamay ang pamilya ko. Agad na inumpisahan ni Lolo Teba ng ritual. Nakabukas ang kanyang bote at handa sa anumang oras na ikukulong doon ang engkanto. Ginawa ni Lolo Teba ng dapat na gagawing ritual para sa paghuli. Hating gabi at tahimik ang paligid, biglang nagbagsakan ng kulog at kidlat mula sa kalangitan. Hindi nagpatinag si Lolo Teban kahit babagyuhin pa ang paligid. Ilang sandali pa'y narinig na nila ang isang sipol ng hangin. Para yung ipo-ipo, isang usok na kulay itim ang papalapit sa bote ni Lolo Teban. Hinintay muna niya itong makapasok lahat pagkatapos isinarado ang bote. Hindi nito binigyan ng pagkakataon na makatakas ang engkanto at nang tagumpay na nitong may kulong yon ay tiningnan siya nito. Madali na lang itong gamutin. Nakakulong na ang may gawa. Hindi na yan makakapag-atake pa. Salamat naman kung ganun, Lolo Teban. Pero wisyo talaga ang mga ganitong nilalang. Kaya dapat hindi na kailangan bigyan ng pagkakataon na makalapit o magkaroon ng atensyon sa isang tao. Inosente din naman ang ibang tao kagaya namin nun. Kaya nga maling-mali ang paniniwala nila na ang mga elemento ay magbibigay ng yaman. Gagawin naman nila yan pero depende sa sitwasyon. Pero madalas may kapalit. Kaya kailangan mag-ingat. Tumango ang matanda habang kumikibot ang bibig. Isa-isang pinahira ng sagradong langis ang noo ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Matapos ang unang paggamot, makikita agad ang pagkakaiba ng mga ito sa dati. Makakatayo na ang mga ito, kailangan lamang ng alalay dahil sa katagalan na naging lumpo sila. Isang buwan silang namalagi sa probinsya upang masigurong magaling ang mga ito bago sila uuwi sa bahay sa syudad. Sadyang mahiwaga ang buhay, maging ang pag-ibig.
Kahit bibigyan ng pagkakataong maging isa ang ritmo ng dalawang pusong magkaibang mundo, kung maitim ang intensyon ng isang puso, kailangang umalpas at kailangang gamitin ng talino dahil walang hihigit sa pamilyang unang naging kasama mo sa buhay dito sa mundong ibabaw. Bali hanggang dito lang po yung kwento po natin. Isa pong napakagandang kwento na naman ito, no? Ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayon? At napapansin ko marami nagsasabi na mga bagong kwento yung i-upload natin dito. At yung mga luma doon nga sa kabilang channel. Kayo po ang masusunod. I-comment nyo po sa ibaba kung tama po ba yung akin nababasa o papakinggan natin yung iba. Yun lamang. Maraming salamat.